Ikaw ba'y nababagot? O gusto mong mag-relax kahit nasa bahay lang? Mag-enjoy habang nagpapalipas ng oras? O di kaya'y gusto mong tanggalin ang lasong syndrome na naririnig mo kahit matutulog ka na o mapatalas ng isipan? Ikaw ba ay namamangha sa mga taong kayang mag-enjoy at mag-relax habang nagpapatalas ng isip? Tapusin mo ang video na ito. May ituturo ako sa iyo. Isang technique, isang paraan, isang larangan na magagawa mo lahat ng ito. Dahil ngayon, sa video na ito, ay maglalaro tayo ng Sudoku. Alright! Alright, what's up mga ka-ML? Isa na namang magandang araw sa inyong lahat dyan. Kumusta? Ngayon sa session natin, Today with Sir Ash, or ML with Sir Ash, magkakaroon tayo ng panibagong discussion. Pero ang discussion na ito ay naiiba sa lahat ng mga na-discuss natin ng una. Bakit? Because ngayong araw ay tuturuan ko kayo paano maglaro. Paano maglaro ng isang game na ginagawa na natin sa cellphone, sa mga newspapers, at even sa mga international competitions. Anong game ito? Ito yung tinatawag nating Sudoku. So, paano nga ba laruin ang Sudoku? Ang Sudoku ay napaka-enjoy na laro na ginagawa kahit ng matatanda. Even kahit nung college pa ako, ginagawa ko rin ito. Pero ang tanong, ano nga ba ang mga techniques? Ano nga ba ang mga paraan para pumasa ka sa larangan ito at maging magaling? So, ngayon, ituturo kasi ang back to basics. At sa mga taong hindi pa marunong maglaro ng Sudoku, pwede sa iyo itong video nito dahil tuturuan ko kayo mula sa pinakamadali hanggang sa pinaka-complex. Pero, as much as possible, gagawin natin mas enjoyable ito. Alright, let's start. Sa isang, ang napakagandang benepisyo na naibibigay ng Sudoku or sa paglalaro ng Sudoku is that ito ay nakakapag-prevent ng isang laro, ng isang sakit sa brain, which is yung Alzheimer's. So, kung ikaw, ayaw mo magkakaroon ng Alzheimer's, gagawin mo is maglaro ka ng Sudoku. Enjoyin mo at gawin mong pastime. Alright. Okay. Now, so solving Sudoku. Ang solving Sudoku, ang pag-solve ng isang Sudoku puzzle ay pwede maging madali, mahirap, o medyo katamtaman lang. Depende yan siya kasi sa binibigay na given problem. Now, sa mga newspaper, makikita natin may mga star doon sa baba ng puzzle. Diyan sa newspaper. Pag 1 star, easy lang yun. Pero pag 4 star or 5 star, yun medyo mahirap na. Malalaman natin na medyo madali ang isang Sudoku puzzle kapag maraming given na numbers ang naibigay nito. Pero kung konti lang, yun medyo challenging. Alright. Pero ang napakagandang bagay o benepisyo is that isa talagang magandang pampalipas oras ang Sudoku at nakakapagpatalas pa ng isipan. Alright. Okay. Ito ang isang halimbawa ng isang Sudoku puzzle. Hindi pa ito nasusolve. So, sa nakikita nyo, ito ay isang 9x9 grid na kung saan sa bawat row, sa bawat column, at sa bawat maliliit na 3x3, bawal magkaroon ng 1 to 9 na pabalik-balik. Ibig sabihin, yung 1 to 9, tatakbo lang talaga dyan sa mga lugar na yan. Okay. Next, ito naman ang mukha ng isang solved na Sudoku puzzle or yung nagawa na, yung nasagutan na. So, mula dito, sinolve at naging ganito na. Okay? Now, kung titingnan nyo, sa bawat row ng puzzle na yan, sa bawat column ng puzzle na yan, at sa bawat 3x3 or mini squares kung tawagin ng puzzle na yan, hindi nagpapabalik-balik yung 1 to 9. Okay, next. Now, magsimula tayo kung paano magawin paano ba sagutin ang isang Sudoku. Magsimula tayo sa pinakamadali. Ito yung 4x4. Now, ang Sudoku, maraming klase. Mayroong 4x4, may 5x5, hanggang sa 9x9. At meron ding mga Sudoku, mayroon na ding mga variations ng Sudoku. Malalaman nyo din yan pagdating ng araw o pagdating, makikita nyo sa mga newspaper. Meron tayong tinatawag na Killer Sudoku, Window Sudoku, Adoku, at saka mga Diagonal Sudoku, at kung ano-ano pa. Ito, magsimula muna tayo sa madali. Ito yung tinatawag na 4x4 Sudoku or easy. Okay. Okay. Kung titignan natin to, sabi dito, every column, row, and mini grid
must contains the numbers 1 to 4, 1, 2, 3, and 4. Now, the question is, can you work out the missing numbers? Now, isinulat ko dito sa whiteboard natin kung paano ba sagutin ito ng dahan-dahan. Okay, madali lang to. Now, look at this. Ang rule dito ay simple. Sa bawat maliit na ganito, dapat 1 to 4 lang ang magkakaroon. Same din, 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4, excuse me. And then, sa bawat column, 1 to 4 lang din. At sa bawat row, 1 to 4 lang din. Now, ang ruling dito is that, or a technique dito, simple lang. Pwede kang magsimula kahit saan. Pero, most of the mga Sudoku players, nagsisimula sila kung saan malapit na matapos ang isang box, o isang column, o isang row. So, kung titingnan natin ito na mini square, malapit na matapos, isa na lang kulang. Ano yun? Siyempre, magaling. Yun ay number 4. Now, kung titingnan naman natin ito, isa na lang din ang kulang. Yun ay number 4. Ngayon, ito na ang tanong ngayon. Paano mo kukumpletohin ang natitirang dalawang maliliit na square dito o dalawang mini squares? So, simple. Pwede mong tingnan ng pagganito. So, 1, 3. Ano na lang ang wala dyan? 2 at saka 4. Kung titingnan natin, bawal na maglagay dito ng 4. Bakit? Kasi may 2 na dito. Tama? So, therefore, ang ilalagay natin dito ay 4. At ganoon din dito, syempre, 2 na yan. Automatic. Now, kung titingnan natin ito, ang kulang na lang dito ay 3. Ang kulang na lang dito ay 1. So, therefore, tapos na agad ang small mini square natin. Now, ito na lang ang kulang. Ganun pa rin ang paraan. Now, kung titingnan natin ito, 1, 3, anong kulang? 2 at 4. So, pwede ba maglagay dito ng 2? Hindi. So, therefore, automatic 2 na yan dyan at dito ay 4. Now, syempre, ang kulang na lang dito ay 3, ang kulang na lang dito ay 1. And that is already a solved Sudoku puzzle. Congratulations. Tama? Napakadali lang pa. 4 by 4. Alright. Okay, balik tayo sa natin, sa presentation. Now, meron din iba dito. Ito, another naman. Pwede nyo itong gawin sa papel ninyo. Try nyo. Okay? Ganon pa rin ang paraan. Okay? Now, let's consider this another. Now, ito naman ay 6 by 6. How do you make a 6 by 6 or how do you answer a 6 by 6 Sudoku puzzle? Ito, tinatawag nila medium. Pero somehow, para sa mga magagaling na ng mga Sudoku players, madali na to para sa kanila. Ganon pa rin ang paraan. Okay, meron tayong 6 by 6 dito. So, ang gagawin natin dito is isusolve natin to gamit ang ating whiteboard. Now, para makita nyo talaga kung paano siya dahan-dahan sinusolve. Pero, by due practice, magkakaroon kayo ng skill na magiging mabilis na kayo nito sa pag-solve. Kahit 1 minuto, kaya mo na ito isolve or kahit 2 minuto. Okay, let's start. Now, ito yun. As you can see, pwede ka pa rin magsimula kahit saan mo gusto. So, ang gagawin mo lang is, magsimula, pinakamagandang paraan talaga is magsimula ka kung saan mayroon malapit na matapos ang isang box o isang column o isang row. So, kung titingnan natin, ito, pwede tayo magsimula dito o pwede tayo magsimula dito. Okay. So, technically, dito muna tayo magsimula. Try lang natin. Okay, try natin. So, anong kulang dito? 1 at saka 2. Ngayon, kung titingnan natin 1 at 2 dito or 2 at 1 dyan, hindi tayo magiging sure. For example, ito, bawal ba akong maglagay ng 1 dito? Pwede. Tama, kasi wala namang constraints. Dito din, pwede niya akong maglagay ng 1 dito. How about 2? 2, pwede din dito. 2, pwede din dyan. Now, ang ruling kasi ng Sudoku is very simple. Kailangan hindi talaga magpabalik-balik yung number sa bawat column, row, at saka sa mini squares. Now, isang malaking warning dito is bawal kang manghula. Isang malaking mortal sin yun. Okay? So, ang gagawin mo, kung yan ang possibility or yan ang magiging sitwasyon mo ngayon na dalawa nga pwede paglagyan, pero hindi mo alam kung saan talaga sa dalawa ang pwede mong paglagyan ng numero, huwag mo munang gawin. Okay? Maghanap ka ng iba. Kasi, eventually, malalaman mo pa rin yan sa kalaunan. Now, try natin dito. Ang wala dito is 1 at 5. 2 at 5. Now, kung titingnan natin ito, bawal ako maglagay ng 5 dito. Tama? Dahil dito. So, dito na ako maglalagay ng 5 at dito na ako maglalagay ng 2. Yes? Alright. Now, next. Saan ba tayo pwede? Ito daw, try natin. Ano wala dito? 6. So, kung titingnan natin, wala pa itong 6. Pero bawal ako maglagay dito ng 6 dahil dito.
So, pwede ko na itong lagyan ng 6. At kung titingnan natin, 1 at 4 na lang kulang dito. Pero bawal ako maglagay muna ng 1 at 4 kasi hindi pa sure. Kasi pwede itong 1 at 4, pwede din itong 1 at 4. Tama? So, pwede akong lumipat dito. Uy! Ito, tingnan nyo. Kulang na lang ng isa. So, pwede mo nang lagyan niya ng 1. Okay? So, ito naman, 6, 5, 4, 3 at saka 2. Now, 3 at 2, hindi pa rin tayo sure kung saan dito ang 3 at 2. So, pwede mo din yan skip muna. Okay. Next, we go dito. So, si 1, bawal. So, pwede dito si 1. At, bawal din si 1 dito. So, pwede dito si 1. Okay. Si 2, meron na si 3. Ito, wala pa itong 3. So, understood, this is 3. Now, dahil naglagay tayo ng 3 dito ngayon, malalaman na natin na ito dito, bawal maging 3. So, pwede tayo maglagay dito ng 3. At pwede tayo maglagay dito ng 2. Nakuha? Now, dahil meron tayong 2 dyan at meron tayong 2 dito, bawal na ito lagyan ng 2 at bawal na din lagyan dito ng 2. So, malamang-lamang, ito siya, 2 na agad. Okay? So, ang kulang dito na line, 4 na. So, ano na lang kulang dito na line? Dito na mini box. 1 at saka 6. So, bawal na po lagay dito ng 6 dahil dito. Tama? So, therefore, ito 6, ito 1. Now, kulang na lang ang isa dito at yun ay yung 2. Okay. Now, dahil may 2 dito, hindi na pwede maglagay ng 2. So, dito ako magtuto at dito ako maglalagay ng 1. Now, kung titignan natin ito dito, bawal na ako maglagay ng 1 dito at dito dahil may 1 na dyan. So, understood, ito ay 1. At ang kulang na lang sa line na ito ay 5. Ang kulang na lang sa line na ito ay 3. At ang kulang na lang dito ay 4. Alright. Okay. Now, kung titignan natin ito, ang kulang na lang dito ay 1. Tama? Pero dahil may 1 na ito, so dito na ako maglalagay ng 1. Understood, ito ay 4. So therefore, dito, 4 na yan. At dito ay 1, 2, 3, 6. Alright. And that's a correct Sudoku puzzle. Okay? So, simple lang, di ba? Okay, now, hopefully, nakuha niyo ang mga techniques na yon. Okay, next, we go with the 9x9 Sudoku. Ito yung 9x9. Ito yung tinatawag nila na standard Sudoku. Mula noon, nagkaroon na ng napakaraming competition about sa 9x9. May mga simple, may mga hard, may mga medium or average difficulty. But somehow, sa mga beginners, sinasabi nila agad, basta 9x9, mahirap na agad yun. Though, tinatawag nila yung mahirap kasi may mga matatanda na hindi din marunong mag-solve ng Sudoku na 9x9. But still, magagawa mo pa rin yun kung nagpa-follow ka ng mga techniques. Katulad yung ginawa natin na nagsascan tayo kung saan, ito, bawal pala, ito, ganyan. So, mamaya malalaman nyo kung ano yung mga simple techniques para mag-solve ng Sudoku. Okay, so, isosolve natin itong 9x9 na ito. Alright, okay. Okay, so meron tayong 9x9 dito. Now, try natin sagutin ito dito sa whiteboard. Kinopya ko lang ito. So, as you can see, baka tanong kayo, bakit merong mga, anong tawag dyan, curvy lines. Alright. So, para at least makita nyo lang na ito yung mga mini lines, mini squares natin, yung 3x3. Okay. Now, kung titingnan natin ito siya, ang pinaka parang almost na matapos is itong dito sa gitna. So, kung titingnan natin, ang kulang dito ay 4 at 5. Now, dahil 4 at 5 na lang, so malamang, malay ako, hindi ako pwede maglalagay dito ng 4 dahil dito. So, dito ako maglalagay ng 5 at dito ako maglalagay ng 4. Now, kung titingnan natin dito, malapit na din ito matapos. So, ang kulang dito ay 1. Tama? So, may 1 na dito, pwede ako maglagay dito ng 1, pero hindi pwedeng lagyan kasi hindi pa sure. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawal ako maglagay dito ng 6. Bakit? Dahil may 6 na ito. Bawal din ako maglagay dito ng 6. So, therefore, dito ako maglalagay ng 6. So, understood, kung 1 ito, bawal ako mag-1 dito, dito na ako mag-1. At ang kulang dito ay 8. Alright. Next. Ito, tingnan natin. So, kulang natin dito ay 2. Okay, bawal ako mag-2 dito dahil dito. So, pwede ako mag-2 dyan. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ito. Kung titingnan natin, bawal ako mag-7 dito. So, 7 dito. So, 2 at 9 na lang ang bawal paglagyan. Pwede paglagyan dito. So, yung 2 at 9, hindi ko man sure, huwag na muna.
Okay. Now, dito tayo tingin. Speaking of 9, ito wala pang 9. Pero bawal ako maglagay ng 9 dahil dito. At bawal din ako maglagay ng 9 dito dahil dito. So, understood, ito ay 9. Dahil may 9 dyan, bawal na ito maging 9 at ito ay magiging 9 at ito naman ay understood magiging 2. Alright. Now, dito, ang kulang na lang dito na line is 1 at saka 3. So, therefore, bawal ako mag-1 dito dahil dito. So, dito ako mag-1 at dito ako mag-3. Now, konti na lang kulang dito. So, that is 9, 8, 7, 6, 5 at 4 na lang kulang. So, bawal ako maglagay ng 4 dito. So, dito ako maglalagay ng 4 at dito ako maglalagay ng 5. So, as you can see, yung 3 mini cubes natin, tapos na. Now, dito naman tayo tingin. Okay. Now, tatlo na lang kulang dito. Tama? So, 9 at saka, ito, kung titingnan natin. Speaking of 9, ito, bawal. Wala pa itong 9, tama? Pero bawal na mag-9 dito at bawal din mag-9 dito. So, ito na lang yung dalawang 9. So, hindi pa pwede. Okay. Next, 9, 8, 7. 8, 7, 6. Okay, ang 6 bawal dito. Bawal din dito, pero pwede dito. Bawal ako maglagay ng 6 dito kasi may 6 na ito. So, bawal dito. So, understood, ito ay 6. Right? 6. 5, 4, 3, 2. Bawal ako maglagay dito ng 2 dahil may 2 na dyan. So, therefore, dito ako mag-2 at dito ako mag-9. Now, dahil wala pa itong 9, may bawal 9 dito dahil dito, bawal 9 dito dahil dito, understood, ito ay 9. So, 9, 8, 7, at saka 4 ang kulang dito. Bawal ako mag-4. So, therefore, dito ako mag-4 at dito ako maglalagay ng 7. Alright. Now, tignan nyo ito dito, kulang na lang ng, ito na line, kulang ng 1 at saka 5. Pero dahil may 5 ito na line, dito ako maglalagay ng 5 at dito ako maglalagay ng 1. Now, dito naman, ang kulang na lang dyan is 8 at saka 3. So, dahil may 3 tayo dito, dito ako maglalagay ng 3 at dito ako maglalagay ng 8. Now, dito naman sa line na ito, try natin, bawal mag-1 dito, bawal din mag-1 dyan, dahil dito, so understood, ito ay 1. So, 1, 2, bawal mag-3 dito, bawal din mag-3 dito, dahil dito, so dito ako mag-3. 4, bawal dyan, 4, bawal dito, 4, bawal din dito, dahil doon, so 4, 5, bawal dito, kasi may 5 na, so dito ako mag-5. 6, 7, bawal mag-7 dito, so dito ako mag-7, at dito ako mag-8. Siya dalawang bilis. Pwede nyo dahan-dahan, slow motion lang. Later ang video. Okay, next. Ito, kulang na lang ng isa. Anong kulang dito? That is number 2. Alright. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8 na lang kulang. So, may 8 na dyan. So, dito ako mag-8 at dito ako mag-7. Then, kulang na lang ng isa dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan siya dyan. Okay. Next, kulang na lang din dito. So, 1, 2, 3, 4 na yan. Understood. Okay. Then, ano pa? So, ito. Ito na lang kulang. So, pwede ito siya isolve ninyo. So, 1, 2. Bawal ako mag-2 dito. Dito, bawal din ako mag-2. Siyempre, bawal na din ito lagyan ng 2. So, therefore, dito ako mag-2. 3, 4, 5, 6 at 7 na lang kulang. So, dito pwede ba kung 6? Pwede. Pwede ba kung 6 dito? Hindi pwede. Okay, so understood. Ito ay 6. Ito ay 7. Now, isa na lang kulang dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dyan. Alright. Next, ang kulang na lang dito ay 1 at 8. So, kung titingnan natin, pwede ako maglagay ng 1 dyan. Pwede ako maglagay ng 1 din dito. 8 pwede din. So, 1 na muna. Okay? So, dito muna tayo. So, 1, bawal ito. Dito, pwede. 2, meron na. 3. Si 3, bawal dito. Bawal din dito. So, understood, ito ay 3. Dahil ang lagay ako ng 3 dito, okay, dalawa na lang kulang. Alright. So, kulang dyan is, ito na lang, kulang ng 1. Pero may 1 na dito. So, understood, ito ay 1 at ito ay 8. Ang kulang lang dito ay 8. Alright.
So, 9, 8, 7, 6. Bawal ang 6 dito. So, dito ako magsi-6 at dito ako mag-1. And we answer the 9x9 Sudoku puzzle. Alright, napakadali lang, di ba? Okay, now, let's continue. Now, somehow, medyo, eto, madali lang ito na level sa 9x9. But, some people really have a difficulty sa pag-solve ng ganito. So, it needs a lot of practice. But, I will give you some techniques on how. Alright? Ito sa mga susunod na presentation. Okay. Sorry. Ito ang dapat niyong matandaan sa Sudoku. Start in a column, row, or mini-grid that has the most information. Tulad ng sabi ko kanina, kung saan yung may pinakamaraming given, doon kayo magsimula. And as the puzzle gets harder, it will be difficult to make notes on the grid. So, better yet, gumamit ka ng pencil para if ever magkamali ka, dali mo lang siyang magbubura. Alright. Now, ito yung mga techniques. Okay, may dalawang klase ng techniques. Ito yung tinatawag na scanning technique at yung analyzing technique. Ito yung pinakita ko kanina sa inyo, yung from 4x4, 6x6 hanggang 9x9, yung pinakita ko ay puro lang mga scanning techniques kasi madadali lang. But when the Sudoku puzzle gets harder, maliit na lang ang mga given, pwede na kayong gumamit ng analyzing techniques. Alright? So, tuturuan ko kayong paano gumawa nun. Okay, so ano ba ang mga examples ng scanning techniques? Number 1 is scanning in one direction, in two direction, then in single candidates, then eliminating from rows, columns, and boxes, then searching for missing numbers in rows and columns. Then, for the analyzing techniques, we have eliminating square using the naked pairs in the box, the naked pairs in a row. Later, I will be giving you one example on each Sudoku technique. Okay, so, forward na lang tayo. And meron din tayong mga other complicated analyzing techniques. Now, hindi ko na muna i-discuss itong mga super complicated kasi ayokong baka ma-overdose kayo sa, or ano ba tawag dyan, kung parang mag-hang na kayo dahil sa information overload. So, ang gagawin natin, minor muna tayo. Konti-konti lang hanggang sa maging magaling tayo. Alright. Okay, so ito yung scanning in one direction. Now, ito yung sa left side, ito yung ginawa niya, and then sa right side, ito yung tinatawag na sagot niya. Okay, kung titingnan natin ito, tingin ka sa arrow. Okay, itong 9, ito na mini square, meron ng 9. Ito din na mini square, meron din 9. Ito na mini square, wala pang 9. Pero dahil wala itong 9, bawal siya maglagay ng 9 dahil dito, at bawal siya maglagay ng 9 dahil dito, understood yung nasa taas, siya ang magiging 9. Yan ang isang example ng isang scanning in one direction kasi horizontal lang ang pagtingin niya. Alright. Next, scanning in two direction. Okay, ito naman ang scanning in two direction. As we can see, ang 1 at 1 nakascan from the horizontal, but in this small mini square, or in this mini square, nakikita natin na merong isa dito na vertical that will help para mas masagot ang nawawalang 1 sa mini square na ito. At dahil dito, itong vertical na 1, therefore, naging malinaw na sa atin na ang lugar na ito ay 1. Alright, so scanning in two directions. Kanina, actually, nagsiscan din tayo ng two directions doon. Hindi nyo lang na-catch up, pero somehow, meron din doon. Okay? Next, searching for single candidates. Okay, meron mga instances na hindi masyadong obvious, pero kung dadahan-dahanin mo, makikita mo na, okay, may bawal pala dito. Okay, now, tingin tayo dito na part. Okay, kung titingnan natin to, ito, syempre, bawal natin maglagay ng 8, 7, 3, at 4 kasi may 8, 7, 3, at 4 na sa mini square na ito. So, therefore, ang aalamin na lang natin is ang 9. Pero ang 9, dalawa pa ang pwedeng paglagyan niya. Ang 5 naman, dalawa din ang pwede niyang paglagyan. But somehow, dahil sa 5 dito, dahil hindi pa tayo sure, hindi pa muna tayo maglalagay. Now, kung titingnan din natin, ang lugar na ito ay bawal maglagay ng 1 at 6. So, therefore, itong mga nakabilog na ito is consistent from 1 to 9 except for 2.
So, understood, bawal si 1, bawal si 3, bawal si 4, bawal si 5, 6, 7, 8, at 9. Therefore, walang ibang paglalagyan ang box na yan, kundi, sana yun, kundi 2. Okay? So, yan ang isang example ng searching for single candidates. Walang pwedeng malagyan dyan, kundi si 2 lang. Alright. Okay, next. Eliminating numbers from rows, columns, and boxes. Okay. Now, ito medyo somehow level up ito na technique. But it will do the consideration now. Kung titingnan natin ito wala pang 1. Tama? So, ang paglalagyan niya dito, walang 1. Pero pwedeng lagyan ng 1 dito. But the question is, saan dyan sa 1 na yan? Hindi pa masyadong clear. But we are sure that 1 is in this vertical line. Ibig sabihin, nandito sa straight na ito. So, if ever maglagay ako ng 1 dyan o maglagay ako ng 1 dito, understood na itong line or itong mga blanco dito, bawal na ako maglagay ng 1 dyan. Which gives me the idea and the truth na ito dito, ang malalagyan lang ng number malalagyan lang ng number dyan sa place na yan ay 1. Alright, okay. Next, we go with searching for missing numbers in rows and columns. Now, titignan natin to. Ito yung nakita nyo kanina. Malapit ang matapos ang line ito. So, ang kulang na lang dito ay 6 at saka 7. 6 at 7. Now, si 7 at saka si 6. Ang tanong, saan ba malalagay si 7? Saan malalagay si 6? But dahil may 6 tayo dito na line, bawal tayo maglagay ng 6 dito. So, understood, this is 7. And automatic, this is 6. Katulad nga lang dito. Nasagot na yan. Okay, next. Ito. Now, we go with the analyzing techniques. Ito yung tinatawag na naked pairs. Okay, the naked pairs, ito yung tinatawag na walang pwedeng paglagyan dyan, kundi dalawang numbers lang. Kaya nga tinawag na pairs. Okay. So, for example, ito, tingin tayo dito. Itong number, itong mini box na ito, ang 4 at 9, talagang dito lang. Okay? Talagang dito lang. So, ibig sabihin, kung maglalagay dyan ng 4, eventually, ito ang magiging 9. Kung maglalagay ng 9 dito, ito ang magiging 4 eventually. But hindi pa yun sure. That's not the case here. Now, dahil may 4 at 9 dyan, ito na lang pwede paglagyan ng iba pang nawawalang number. But because ang 6 natin dito ay, itong mini box na ito ay wala pang 6, but may 6 na tayo dito sa vertical line, therefore, bawal na maglagay ng 6 dyan, and understood dyan, tayo maglalagay ng 6. Okay? At yan ang isang example ng naked pair. Now, baka tanongin nyo ko, sir, pwede pala maglagay ng 4 at 9 or dalawang number sa isang maliit na cell. Actually, bawal talaga. Pero, somehow, yung mga ibang mga Sudoku players, sinusulat nila yung mga maliliit na mga numbers or yung mga possible numbers para at least, if ever magde-deduce na sila ng mga techniques na, ito lang yung wala dito, ito lang yung single candidate dito, ito lang yung pair dito na pwede paglagyan. Ibig sabihin, magkakaroon ng maraming clues sa ibang mga cell. At ito yun. Okay? So, analyze. Next, we go with the eliminating squares using naked pairs in rows and columns. Okay, so as you can see, kung titingnan natin ito na box, bawal daw maglagay ng 2 at 7 because of this slide. So, understood, magkakaroon tayo ng naked pairs na 2 at 7. Okay? So, dahil dyan, ito dito, ito na box, bawal na ngayon maglagay dito ng 6, bawal din maglagay dito ng 6, pero ito din bawal maglagay ng 6, so understood 6 na ito dito. Now, the question is, sir, anong sense dun sa pairing na ito? Somehow, kung titingnan lang natin ito, though this is very, very easy, ha? Ang idea kasi dito is that, ang 6, kung sa isang, sa isang horizontal line ka lang titingin, mahirap po baka pwede po itong lagyan ng 6 dito, pwede po itong lagyan ng 6 dito, okay? But, because of the 2 and 7, at dito, wrong ang 6 dito. Tama? Horizontal na po tingin, ha? So, 2 at 7 dito. Ito na line. So, therefore, ito, bawal maglagay ng 6 dahil may 6 na dyan. Ito na line naman,
bawal dito maglagay ng 6 because of the 6 here. So, understood, magsi-6 din agad ako dito. Okay? So, yun siya. Those, actually speaking, pag-apply niya sa naked pairs dito na instance is masyadong obvious na hindi na kailangan nalagyan kasi kung titingnan natin, kung i-consider niya yung two direction, yung horizontal, yung vertical at horizontal, makikita naman natin na ito bawal ang 6, ito bawal ang 6, at ito naman bawal ang 6 dahil dito. Tama? So therefore, understood 6 again. Alright. Okay, next is ito. Medyo complicated ito. Eliminating squares using hidden pairs in rows and columns. Okay. Now, ito yung isang technique, yung parang basic talaga, or yung, ang tawag yan, sure. O, parang ginawa niya, isusulat ko lahat ng posibleng sagot sa bawat cell. So, yan. So, ito, sinulat niya lahat, 3589. Ito, nilagay niya 3589. Ito, 7 at 9 lang dyan. Ito, 3 at 9 lang dyan. Ito, 1 at 4, 37. Ito, 1, 4, 37. And then dito, 357. But, as you can see here, walang ibang given dito na pair kundi itong dalawa na merong 1 at 4. Dahil may 1 at 4 dyan, it means na yung box, yung dalawang cell na magkatabi na yan, yan ay naked pair. So, if that is the naked pair, ibig sabihin, ito dito, 1 at 4 lang ang pwedeng malagay dito. If that's the case, magwawala ng si 37, ito si 35, 1 at 4 lang dito, and gives you the idea na itong pair na ito, ang pwede lang malagyan is 7. Kahit may 9 yan siya dyan, but itong buong dito, dahil na-eliminate na si 37 at 35 dito, siya na lang magkakaroon ng possibility na from the single candidate, siya lang pwedeng maging 7 ang malalagay dyan. Alright. Okay, so yan ang eliminating square using the hidden pairs. Now, those are the basic analyzing techniques and scanning techniques. Hopefully, makakatulong yun sa inyo. Now, I just like you to remember these things. Always try to find the obvious first. Kung ano yung pinaka-madali, ano yung pinaka-unang, yung column or row or yung mini box na medyo madali na matapos or almost matapos na, doon ka magsimula. Okay? And remember this, yung bilis mo sa pagsagot ng isang Sudoku puzzle, nade-develop yun kapag ikaw ay laging nagpa-practice. Okay? Now, I usually say this, huwag kayong mag-practice gamit ang cellphone or yung application ng Sudoku. Bakit? Most likely kasi, yung mga Sudoku application sa cellphone or sa mga Android phones, ang nangyayari is that pag naglalagay ka ng isang maling number sa isang cell, umiilaw. So, walang challenge yun. So, parang, ang nangyayari is parang nag-guessing ka na lang. So, most likely, mas maganda talaga yung old school talaga, yung traditional way talaga na pencil and paper or pen and paper. Okay, next. Another good place to practice your Sudoku skill is in a book. So, sa mga bookstores, meron na tayong mga Sudoku books or Sudoku booklets na pwedeng mabili. Okay? And there are also Sudoku puzzles na nagbibigay din ng step-by-step, mga books na nagbibigay ng step-by-step instruction paano mag-solve ng Sudoku. And then, somehow it could be good, it could be parang tedious. Copy the puzzle onto a grid, like, yung sa newspaper, maliit kasi yung nasa newspaper eh. Pwede nyo i-copy yun, tapos ilagay nyo sa isang malaking papel o katulad dito, whiteboard, para makita nyo talaga na pwede nyo malagyan ng mga mga possible numbers na pwede malagay sa isang particular cell. Okay, next, go by box, then by row, then column. But actually, as what I told you, you can start whenever or wherever you want it. So, as long as it is the most frequent number or the frequent cell or the frequent column, row, or mini box, pwede nyo gawin yun. And then, always remember this, check twice before putting a number because there are a lot of times na munti ka na matapos, but pagdating mo sa hulihan, doon mo lang malalaman na, oh my God, mali! And remember this, guys,
once magkamali ka sa isang Sudoku puzzle na parang doon na, wala, back to zero again. O mahirap na, o I would tell you, mahirap na ibalik pa. Parang chocolate. Yan. Pag natunaw, mahirap na ibalik. Alright. Next, having contest with your friends. Ito, nakakaganda to ng skills. Pwede kayo mga, I still remember during my college days, pag meron yung dumadating na newspaper, kinokopya agad namin yun sa papel. At tapos kami mga magbabarkada, naguunahan kami agad-agad kung sino ang unang matapos sa Sudoku puzzle. Regardless kung anong klase difficulty yun. At kung sino ang manalo ay manlilibre. Alright. Ay, hindi pala. Siya ang ililibre pala. Okay, next. If you're having a block, stop, or may para bang nalilito ka na, huwag kang ma-stress. Huwag kang ma-stress. Bakit? Ang Sudoku ay ginawa para magpatalas ng isipan, para gawin kang magaling, para mag-enjoy ka, at syempre, palipas oras. To be relaxed and kalmado. Now, kung medyo nahahang up ka sa isang puzzle, take a break. Baka it's your bad day or baka it's not your day. It's okay? So just take a break. Pahinga muna, baka yung brain cells mo medyo hindi pa masyadong nag-activate. Alright, okay. Then, instead of writing numbers in math, this is just para tip or technique, but depende sa'yo kung gagawin mo. Now, katulad ng weighted pairs, for example, di ba meron yung kanina naglagay dito ng 2 at 7, ng 2 at 7 ng daw dyan. Instead of writing that 1, lalo-lalo na, pwede ka na maglagay ng mga dots in which this will represent as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. So therefore, if that is 2 and 7, dito ka maglalagay ng 2 at dito ka maglalagay ng 7. Now, para at least, somehow, it would help you eventually, but somehow, pag gumagaling ka na, honestly, nakikita mo na lang, parang nakitingnan mo lang, ay, ito, alam ko. Alright? Okay, so, you just follow this. And then, let's talk about warnings. Okay, warnings. Now, number 1. It is considered cheating if you guess at where a number could be. So, as I told you kanina, bawal manghula sa Sudoku. All true Sudoku puzzles are solvable within logic. Hindi kailangan ng math dito. Hindi kailangan magaling ka sa math. Kailangan mo lang dito is talas ng isipan. Logic lang talaga. Maging madiskarte ka lang, okay? If there are two possible numbers that would go in a space and you just choose one and hope it's right, no, that's cheating. Alright. Then, before using solvers, ito yung tinatawag na solvers, ito yung tinatawag nila na mga apps or mga software. Okay? So, huwag kang gumamit ng solvers or application para masagutan ang isang Sudoku puzzle. Kasi nawawala ang purpose ng Sudoku. Alright. Next, for every cell you fill in, make sure you double or even triple check your logic. One single error could mess up the entire puzzle. And if you're almost sure a 3 can go in a box, triple check why. O yan. And if there is an even remote possibility of the 3 going to another box, then put a number down. Ayaw sa huwag ka munang maglagay ng number dyan. Okay? And then remember this, try to look at the puzzle both ways rather than working from south to east. So dapat ano talaga, almost all directions tignan mo para at least makita mo na, ito, sure na ako dito talaga ang particular number nito. And that's all for today. I hope it helps you to learn and start solving your own Sudoku puzzle. If you like this video, be sure to subscribe and click that notification bell. I would really appreciate giving it a thumbs up and some comments if you like. This is Sir Ash signing off. Together, this is our ML with Sir Ash. Goodbye.